was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The true light that gives light to everyone was coming into the world. And though the world was made through him, the world did not recognize him. And as he went even to his own people to save them, they did not receive him. But to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. And out of his fullness we have all received grace, because grace and truth came through him. For he is the light to this world, and whoever follows him will never walk in darkness, but will have the light of life. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ayan. Magandang gabi po, at sa mga nanonood po, magandang gabi sa inyo. Sino po yung nagtaring from day 1 until day 6? Ayan, wow, nakaka-bless talaga ang mga JRM people. Ayan po, sige po, pwede po tayong tumayo muna at mag-pray. Come on, let us pray. Father God, marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon Lord. Panginoon, iniaari lang po namin ang aming mga awitin, Panginoon, O God, sa gabing ito, O God, Lord. Ang sabi mo po sa awit 91 verse 1, siyang tumatahan sa lilim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim na makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos na siyang aking tinitiwalaan. Lord, salamat po, Panginoon, sa
iyong mga salita na aming narinig, Panginoon Lord. At sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo lang, Panginoon, na ikaw ay aming papurihan, Panginoon. Hayaan mo lang po, Panginoon, na ikaw ay aming dakilain, O Ma. Ibigay yung aming papuri, Panginoon, at pagsamba sa pinakamataas, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon Lord. Buksan mo ang aming mga puso na magpuri sa iyo, Panginoon Lord. Maraming pong salamat. Salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, O God. Hallelujah. Wini-welcome ka namin, Holy Spirit, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Sing with us. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang. Minsan pa, Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Come on, church, worship Him. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim.
papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay ang Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Sa'yo lamang, O Diyos, ang papuri. Oh Lord, marahil Panginoon, marami kaming kabigatan sa buhay na para bang pinahihintilutan na huwag kaming magpuri sa iyo. But Lord, we are here. We just want to worship you, O God. Sapagkat hindi ka nagbago, Panginoon. Hindi ka nagbago. Oh Lord, minsan pa, Panginoon, buksan mo ang aming puso. Hayaan mo lang kami magpuri sa iyo. Come on, church. Oh, hallelujah. 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 Oh, God. Oh, Lord. Handirito kami, Panginoon. Tanggapin mo lang, Panginoon, ang aming papuri, pagsamba sa iyo. Oh God, hallelujah. Oh Lord, tulungan mo ang bawat isa, Lord. Oh God. Oh, hallelujah, worship. Worship the Lord. Oh Lord, Ikaw lang ang pag-asa namin, Panginoon Ama. Ikaw lang ang pag-asa namin, O God. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit
may suliranin man, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Minsan pa ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako naon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. People of God, kahit kailan di ka nagkulang. Yes, oh Lord, hindi ka nagkulang. Ang pag-ibig mo, God, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa ating lahat.
pag-ibig mo sa'ki walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Yes, O Lord, wala kang katulad, O God. Wala kang katulad. Oh, hallelujah, hallelujah. We continue to worship you, O God, tonight. Oh, Holy Spirit, be upon us. Oh, oh Lord, hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang mga ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos! O Panginoon, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, Lord. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon,
wala kang katulad. Jesus, sa'yo ang papuri. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Come on, church! Jesus, sa'yo ang karangalan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo! Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. People of God, pupurihin ka sa awit, itataas. Hallelujah! Pupurihin ka namin, O Diyos! O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo, Diyos! Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo! Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Yes, Lord, we will declare. We will declare, Lord. Indeed, oh God, wala kang katulad, Panginoon. Let the body of Christ
God. Yes! Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit Shall we just lift up our hands Wala and our voices to the living God? Hallelujah! Yes! Sing to Jesus! Sing to the Lord! You are the body of Christ, and we are to proclaim that Jesus is Lord! Hallelujah! 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 Amen, oh God! Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Amen, oh God! Ikaw ang Diyos noong paman, naging ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Hallelujah! 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 My prayer item for tonight is about the body of Christ, and we are a part of this body. And being a part of the body. So we just continuously, let this be our prayer tonight as we lift up the body of church, the body of Christ. Let's pray for the anointing. Let's pray for the blessing. Let's pray for the unity. Let's pray for the churches, the underground churches, the persecuted churches. But this time, can you just pray through worship, through singing? The Lord is just asking me to just pray through worship. So we just continue to declare that walang katulad ang Panginoon sa buhay ng ating mga iglesia. Maranasan ng Panginoon ng ating mga churches kung sino ang Diyos. Siya ang makapangyarihan, wala siyang katulad. Siya'y kumikilos, gumagalaw. And as we sing, let's just think of the many churches around the world. And let's just entrust it to the Lord. Let's ask the Holy Spirit to continue to move and flow and be manifested upon the body of Christ, all the churches in the world. Shall we pray through songs? Yes, walang katulad ang ating Panginoon. Kikilos siya, gagalaw siya sa mga iglesia, sa katawan ni Kristo. Dahil pag siya ay naluluwalhati, pag siya ay napaparangalan, wala siya magawa kundi sumagot, kumilos, gumalaw sa mga iglesia niya, sa katawan ni Kristo. Yes, shall we continuously declare that indeed, walang katulad ang ating Panginoon, wala siyang kapantay. Siya'y mananatiling Diyos magpakailanman. And as we intercede in behalf of the body of Christ, shall we continuously declare that indeed our Jesus will be the Lord of the body of Christ. He will be manifested, He will be glorified. Yes, Lord, we continuously declare, oh God, that indeed wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ay luluwalhatiin at sasambahin sa katawan mo, Panginoon, at kami ay kabilang nito. At kaya kami, Panginoon, ay patuloy na magdideklara ng iyong kabutihan. Yes. And as we sing, let's just remember the body of Christ. Na ikaw ay luwalhatiin, sambahin ng iyong katawan. Oh, yes. Shall we sing this with all of our might, with all of our being? Yes, wala kang katulad. Yes, shall we just lift up our heads and honor the God na walang katulad. Yes, hallelujah. Rise up and worship Him. Oh, shikararaba, 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 shikararaba.
at ay patuloy kailanman. nakikilos, Sa Panginoon, habang sa bawat gawain mo, Ama. wala kang Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang Ipoproklama ka namin. katulad. Ididiklama ka namin, O Diyos. Oh, shikararaba, sikararaba. Wala kang katulad. Yes, O God. Hallelujah. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man. Yes, Lord. Hallelujah. Shikararaba, raraba, sikararaba. Yes, intercede. Intercede in behalf of the body of Christ. Shikararaba, raraba, sikararaba, raraba, sikararaba. Shikararaba, sikararaba, sikararaba, raraba, sikararaba. Yes, Holy Spirit. Dwell in every body of Christ, oh God. In every churches, in every denomination. Shikararaba, raraba, sikararaba. Hallelujah. Yes, Lord. Wala kang katulad, Ama. Ipoproklama ka namin, idideklara ka namin. Oh, shikararaba, raraba, sikararaba, yes, Lord. Amen, oh God. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, Panginoon. Maging ngayon at kailanman. Yes, oh God. Sa habang panahon, wala Yes, kang hallelujah. Hallelujah. Wala kang katulad. Yes, Lord. Totoo nga po, Panginoon. Wala kayong katulad. Walang higit Wala sa'yo, kang Panginoon. katulad. Dahil Diyos ka. Diyos ka, Ama. Hallelujah. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Yes, Holy Spirit, continue to dwell and live in the body of Christ, oh God. Patuloy kang maparangalan, Panginoon, sa bawat iglesia, sa bawat simbahan, Panginoon, and even in this church, oh God, that you have entrusted to us. Patuloy kang maitanghal, Panginoon, sa iglesyang ito na ipinagkatiwala niyo po sa bawat isa sa amin. Paluwalhatiin ka, Panginoon. Sambahin ka sa bawat iglesia, Panginoon. Yes, Holy Spirit, dwell, manifest. Let your manifest presence, oh God, be felt, Lord, in every churches, in every body of Christ. Yes, Holy Spirit, even right now, Holy Spirit, dwell and manifest in every body of Christ, in every churches, oh God, in every churches, Lord, dwell and manifest, Lord. Let your manifest presence be felt, Lord, and be manifested, oh God, in every churches, oh God. Shikararabarabasi, shikararabarabasi, kararabarabasi, kararabasi, kararaba, shikararabarabasi, kararabasi, kararabarabaraba. Yes, let worship arise. Let worship arise. Shikararabarabasi, kararabashande. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, patuloy po namin itinatagubilin ang iyong mga iglesia, Panginoon, ang katawan ni Kristo, ang body of Christ. Kami po ay kabahagi nito. Yes, Lord, for this 2025, oh God, we continuously ask, Lord, for your Holy Spirit to continue to move, oh God, to dwell, Lord, to be manifested in every services, oh God, of all the churches in the world. Maranasan naming lahat yung manifest presence mo, yung paggalang sa Santong Espiritu na laging nandiyan dyan para umabot sa amin, para
katagpuin ng bawat isa. Yung paggalang po namin sa Santong Espiritu ay patuloy po naming ibigay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We know, God, that you hear, Lord, our prayers and you are pleased with the praises of your people. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We just entrust everything to you, even as we hear your word, oh God. Continue to open our hearts, Lord, and give us your message tonight. Thank you, Lord. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. Maraming salamat po, Pastor Bang, at sa ating pong worship team. Tuwing ako po ay tatayo, hindi po ako nakikipag-communicate sa worship team. Hindi dahil hindi ko sila gusto, but I just let them plan kung ano po yung kakantahin. And I was just so amazed po na lahat po ng kinanta ay patungkol po talaga how yung pong sumulat noon, how they know God. Amen? Amen. So magandang gabi po sa bawat isa na naririto and to all our brothers and sisters po na joining us online. Magandang gabi din po sa inyong lahat. Tonight po, ayan. Today is the first Monday of the new year. Di po ba? 2025. And also the first Monday of the month of the first, which is January. So maraming first. And most of us, marami akong nakita at nagbalikan na sa mga trabaho, yung mga nagbakasyon, and even yung mga bata, they all went back to school. And since today is normally po, pag Monday, meron tayong tinatawag na Monday blues. But I prayed na this morning as we woke up, hindi po Monday blues, kundi Monday boost. Amen? Amen. We have that excitement to wake up kasi yon, ang alam natin na meron tayong dakilang Panginoon na kasama natin parati. Amen? Samahan niyo lang po ako for a short prayer before I start po yung aking pong sharing. Hallelujah. Panginoon, salamat po for this privilege that you can use me, O God. I pray na patuloy mo lang po akong itago sa iyong grasya. And let every word, Panginoon, na lumabas po sa aking bibig will only declare your glory, your power, O God. Salamat po, give us understanding, Panginoon, sa aming pong pag-aaralan ngayong gabi. At ihanda mo rin po ang aming puso na patuloy na makinig at sumunod po sa iyong kalooban. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 So, today is the 6th day, at doon po sa, nare-recall ko po kasi yung pong January 1, lahat po ng mga naituro ng ating mga speakers, nung January 1, new beginning, new you, hope, faith, power of God's Word, and yesterday, tinuro po ni Pastora yung pong theme ng ating pong church, which is overflowing grace and miracles. At lahat po ito ay patungkol sa kapangyarihan, sa nature, character, and attributes of God. Amen po. At ngayong gabi po, ang na-assign po sa aking topic ay knowing God or know your God. Yun po yung, nahihirapan po talaga akong kumuha ng title because ito pong verse nito ay napakayaman po niya. And dalawang verse po actually yung ibinigay, but I just choose Psalm chapter 9, verse 10. And to be honest po, as I study and meditate on it, since nung sinabihan po ako ni Pastora, na-overwhelm lang po ako. I'm so overwhelmed at dama ko lang. And as the days come near dun sa itong araw na ito, hindi ko alam po yung maintindihan ko. I felt like may anxiety, may everything po, halo-halo. Because I just feel yung weight ng, yung heaviness ng how am I going to share knowing God. Kasi po, para sa akin po, mahirap na
Hindi dahil hindi mo kilala ang Panginoon, but every time na tayo ay aatin ng fellowship, makikinig ng mga katuruan, hindi po siya enough to know God. Hindi po siya enough to really, yung bang talagang, yung kabuuan ng ating pong Panginoon ay talagang malaman natin. What I know in the 40 years na nakilala ko po ang Panginoon, na-realize ko na I only have a glimpse of who He is. At yun po yung heaviness na parang kahit po talagang basahin mo ng basahin yung salita niya, and with all the experiences na naranasan ko in 40 years na ng katapatan ng Panginoon, I feel that it's not enough. And so, tonight po, talaga pong humihingi po ako ng patawad sa bawat isa. And yun po yung disclaimer ko, because I don't know if my sharing tonight would really, kasi po ang panalangin ko yung ma-inspire po tayong lahat to really know God deeper. Kung kilala na po natin siya, mas kilalanin pa natin siya, because I believe that knowing God is a daily journey hanggat tayo ay buhay sa mundo. Hindi po siya nag-i-stop. And every time we seek God, lagi pong merong bagong revelation. I have heard the same preaching in my lifetime, the same tao yung nag-preach, pero iba-iba po yung natututunan mo and revelation na ng Panginoon sa bawat preaching. And tonight po, let me read with you po itong sa Psalm chapter 9, verse 10. I took two version po. Una po, sa Amplified Version, ang sabi po dito, "And those who know your name, who have experienced your precious mercy, will put their confident trust in you. For you, O Lord, have not abandoned those who seek you." And sa NLT po, actually, yan. "Those who know your name trust in you. For you, O Lord, do not abandon those who search for you." So, napakaganda po ng statement na to. Actually, Psalm chapter 9 was written by King David. At nung sinesearch ko, hari na po siya. He's already a king when he wrote this. And maybe he's reflecting yung kabutihan ng Panginoon na naranasan niya in the early times na hindi pa siya kilala as a young boy, as a young shepherd. And kung babasahin po natin dun sa mga unang verses, ang mga salita po niya doon ay puro pasasalamat sa Panginoon. He's praising God, singing praises to Him for His goodness and His protection. And sa verse 10 po, David is just yung pong driven by his understanding of God's character, his personal experiences of God and faithfulness. Yung character, like God is love, God is faithful, lahat po yun naranasan ni David, even during na hindi pa po siya hari. And he also, talaga pong nung may pinagawa sa kanyang mission ng Panginoon, which is nung pong naghatid, yung ba, hindi po siya kilala, di po ba? Even nung magpapaanoint ang Panginoon, hindi nga po siya tinawag ng tatay niya, di ba? Pinatawag lang siya ni Private Elijah na sabi, mayroon pang isa na nawawala. So, when he defeated Goliath and God promoted him, at mula po noon, marami pa siyang naranasan sa Panginoon. He experienced more of God. And through this verse po, I have three, like yung pong, ano po ba yung matututunan natin sa verse na to? So, una po, tatlo lang po yung i-share ko po, because siyempre po, may limited yung time. This verse, requires, mayroon pong tatlo, relationship, trust, and faithfulness. Kasi po, sabi po dito, this verse, hindi po siya pangako. Pero, it's a statement of David, pero after the statement,
meron din po siyang pangako. But it's not, yung pong verse ay hindi lang siya the whole pangako. But it encourages us na to know God, to know Him, to know our Savior. And para sa isang tao, yung to know, yung dito po, nung sinerge ko, ano po ba ibig sabihin ng know? Di ba? Know and seek. Know means develop a relationship with someone through meeting and spending time. So, hindi mo makikilala ang isang tao kapag wala kang relasyon, di ba? Pakialam, parang nagmamarites ka lang kapag ano siya, sino siya, di ba? But yung talagang tunay na pagkilala sa isang tao, a relationship must be established. And trust also means that you have that firm belief in the reality, reliability or truth or ability of someone or something. Pero sa Bible po, ang sabi dito, trust means to take refuge. Yung pong kinakanta natin kanina, lilim, di ba? Or shelter, safe. So we can trust our Lord for protection from harm, from want, and from all attacks of the wicked, and even from hell itself. And so, ito pong tatlong nilagay ko, relationship, trust, and faithfulness. So, hindi po, sa una po, no, we need to establish a relationship with God para po talagang i-desire natin na makilala siya. Di ba? Even po sa relationship natin, sa mga magulang natin, kapatid, sa mga magulang, hindi po talaga natin sila makikilala kung hindi talaga natin sila makakasama. And this verse requires relationship so that we can really understand and know who God is. It begins with accepting Jesus as our Lord and Savior. And alam niyo po, nag-reminisce ako Sabi ko, Lord, when I first know about God, nung ako'y nagkaroon na ng understanding, I was in elementary, nung sinabing Jesus died on the cross because of us at sinalo niya inako niya lahat ng kasalanan natin. Pero ano lang yun, passing knowledge, passing lang ng Panginoon. Pero and also when I was young, nung bata kami, nag-a-attend ako ng ng Sunday school, pero hindi mo rin talaga naintindihan, laro-laro lang, ganon. So, when I was 15, doon ako nasharean. Si Pastora Elsa yung pong aking spiritual mother. And doon, nung sinasharean niya ako, wala rin parang, something lang parang, yung parang na kakaiba. But, hindi po doon huminto. Nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon because yung po yung naging start ng relasyon ko sa Panginoon. I attended Bible studies, mga fellowship and all. And doon ko po unti-unting nakilala ang Panginoon. And until now, after this my 41st year, I'm still knowing. Sometimes, alam niyo po, namimiss mo talaga yung may mga time na hindi ka talaga nag-dwell sa Panginoon or hindi ka nag-seek, nag-rely ka lang, busy ka, ganun eh. Pero once you go back to the Word, parang, alam niyo, sorry, hindi ko po kasi ma-describe yung overwhelming joy talaga na nararanasan when you really seek and know God. So, kaya po ako humingi ng patawad kasi po, it takes a personal relationship to really, really know God at ma-experience po talaga natin yung kabutihan ng Panginoon. So every time po talaga na ako ay mag-share even sa DNG pagdating na sa salvation, iba na yung emotion ko. Kasi nga, hindi ko, yung bang sana, kung pwede lang buksan yung puso mo, how God has been faithful to you because He revealed, siya yung unang umabot sa akin, sa bawat isa sa atin para makilala natin siya at tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. And sa pamamagitan po nito, a true relationship will make way to understand His character, His nature, and His attributes. Diyan po sa slides ko, I just put parang 4. Kasi mahaba po. Pag sinearch nyo po, pag ginugol nyo po, napakarami pong sasabihin sa inyo ng pangalan ng Panginoon. At each one of that
ay may iba't ibang kahulugan. So, yung pong, sabi po dito sa Psalms 145, the Lord is trustworthy in all He promises and faithful in all He does. So, God is faithful. Amen? God is faithful. God is loving. God is all-powerful. May mga ano po siya, di ba? Yung sa ating pong mga DG name, it describes the character and nature of God. At nung isang araw as I search po, no, kasi pag ako nag-reflect, ano bang pangalan ng Panginoon or who God is in my life, in all throughout my journey bilang isang anak ng Panginoon, napakarami po. But then, parati po natin narinig yung Jehovah Rapha. He is our healer. And most of them, pag may sakit po tayo, no, we just declare, God is your healer, God is your Jehovah Rapha. And yung understanding mo that God is your physician, yung mababaw, parang sa mababaw lang. Yes, He can do miracles, He can cure any sickness and diseases. Pero nung binabasa ko po yung isang sharing, God is more than our healer. He can cure, He can heal our sins, He can heal the sins of the nation, He can restore, He can be our redeemer. Lahat po ng mga klase ng problema, ng lipunan, ng personal health, lahat po kayang gawin ng Panginoon and more than that. And so, we can really declare that God is our Jehovah Rapha. And marami pa po. Amen? Number 2 po is, in this verse, as we know God, our trust grows through experience. So, minsan po, no, yung buong experience, ito po yung nararanasan natin sa buhay natin. Our trust deepens as we grow in our knowledge of Him and experience His faithfulness. At madalas po, no, yung pong mga trials na dumarating sa buhay natin is God's way in experiencing Him, His goodness, yung kapangyarihan po ng Panginoon. At kaya nga po, di ba, sabi ni James sa chapter 1, verse 2 and 3, sabi niya na consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials and many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. And marami po, no, kahit po tumanggap na sa Panginoon, kapag nagkaroon ng napakabigat na problema, nakakalungkot lang na tumatalikod. Pero sabi po ni James na kailangan nating suungin yun eh. We go to this and after that, makikita talaga natin, mapapatunayan natin kung gaano kabuti at katapat ang Panginoon. At what does it do to us? Diba? It produces yung bang faith, yung mas magkikling ka sa Panginoon kasi doon mo talaga makikita yung kapangyarihan niya. Doon mo mararanasan yung sinasabi sa Bible that God is faithful. God is all-powerful. So, I encourage lang po ang bawat isa na just to really cling on to God, ano man po yung nararanasan, whatever we are facing right now. Actually po, no, as I am doing this kanina mula nung umaga, as I am reflecting and finalizing, nung hapon, tumawag ang kuya ko kasi they just arrived kaninang madaling araw. At sabi niya, muntik pa silang mapabalik, pero nasa loob na po sila naghihintay na ng boarding kasi tumawag yung kasama namin sa bahay. Hindi kasi makontak yung kapatid ko because yung papa ko ay hinang-hina na at hindi kumakain. So, hindi niya alam kung, paano yan? Kasama yung mga pamangkin ko. So, sinabi niya lang niya na dali na lang sa ospital. So, yun. Sa ngayon po, ang aking papa ay nasa ospital. Wala pa po siyang diagnosis, pero nung recall ko, kasi si papa ko hindi siya sakitin. Actually, yung last hospitalization niya was, I think, 30 years ago. He's just basically, wala po siyang maintenance. Kumakain siya kahit anong pinapakain namin. Kahit ano po. But alam po nila kung gaano kadami at kung ano. And so, kanina habang ginagawa ko,
Hindi mo kasi pwede tanggalin yung cellphone kasi nag-research siya. So yung mga ganon na parang nagpo-pause ka lang, talagang ipinaparanas lang ng Panginoon who God is. Pagkakatiwalaan mo ba siya sa sinasabi niyang salita? Actually, I received 2 messages. Nung bandang hapon, siguro mga alas 5, I received another message, message from my pamangkin. And he just told me na yung isang aking pinsan passed away. And this pinsan, when we were young, lagi namin siya nakikita, dumadalaw siya sa bahay. So, yun po, no? Yung paraan ng Panginoon, no, talagang very, very, yung ina-apply niya agad. Ituturo mo eh. That's why kanina, sabi ko, Lord, di ko alam kung paano ko pa talaga ipapaliwanag how great you are, how amazing you are, or yung sa sarili po pa, kasi ang kaya ko pa lang po ipaliwanag yung how I experience Him. At alam ko po, bawat isa po sa atin, you have your own personal experience how God revealed Himself to you. And so, yung pong trust, yun lang po, na pagkatiwalaan po natin ang mga pangako ng Panginoon, yung salita niya. Di ba, mayroong kanta that if we don't see His hands, trust His heart. Pagka po inactualize po talaga yon sa mga kapatiran po nating narito na nakaranas po talaga ng matinding pagsubok, it's hard. It will be hard. Madali lang po siyang sabihin, pero yung actual po nun, yung application po, yung pag nandoon na po tayo, doon lang po talaga matitest yung pong ating paniniwala at pagkakilala sa ating pong Panginoon. And I pray that whatever trials that we face now and even in the near future, pagkatiwalaan lang po natin ang Panginoon because He is a God who never changes. And last po, yung number 3, it requires us to, yung ating pong Panginoon, He is a God of faithfulness and He is unchanging. Hindi po siya nagbabago. Sabi po sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And in Malachi 3:6, for I am the Lord, I do not change. So, lahat po ito, no, ay ipinatotoo ng mga, when we read the Bible, you know, talaga pong, even si David yung pong, alam niyo po yung sa Psalms 139, di ba, lagi din natin kinuquote yun Ganon tayo kakilala ng Panginoon. Di ba, even our inmost being. Ganon lang niya i-describe ang Panginoon. Pagka talagang i-meditate mo, maa-amaze ka lang paano niya sinasabi. Hindi niya yun sinabi dahil wala lang, but because He really experienced God during the time na hindi pa siya kilala, isang simpleng shepherd boy, nung siya ay promote at yung hinahabol ni Saul para patayin, and nung siya ay nasa cave, lahat ng klase po yata, even when nagkasala siya, pumatay siya, at kumuha ng asawa ng iba, he experienced God's love and forgiveness. Kaya po, si David knows by experience that those who seek God diligently, hindi po i-abandon ng ating Panginoon. And ito pong promise na to, this promise does not mean that if we trust in Him, we will escape loss or suffering. Hindi tayo exempted sa loss or suffering. And even Jesus said that in di ba, sa John, that in this world there will be many troubles, but take heart kasi pinagtagumpayan na po niya. So, hindi po tayo exempted sa sakit, hindi po tayo exempted sa trials, pero ang sabi po niya, it means that God Himself will never leave us no matter what we face. God will be ito po, nakita ko rin po ito, Elohim Shomri. Isa po siyang Hebrew word which means God is our protector. And Yahweh Nisi, God is our banner. Amen. Amen. So, in all of this, paano po ba talaga natin makikilala pa ang Panginoon? Sabi ko po kanina, knowing God is
a journey. Araw-araw po nating journey. Kahit ngayong araw na to, nakalimutan nating magbasa, nakalimutan nating mag-pray, pero it still counts. It is our journey hanggang sa dumating ang Panginoon at kunin na tayo. So, in application, seek God daily. Ito po. Spend time in His Word and prayer to grow in His understanding of His character. So, marami po. Nung sinearch ko nga po, may 1,000 eh. Pero in the Bible, yung nakita ko, 14 lang sa Old Testament. Pero napakarami po, as in napakarami. Kaya sabi ko, wow, parang ma-overwhelm ka talaga sa pangalan at character at attributes ng Panginoon. But ito po lang po yung simplihan na lang po natin para makapag-umpisa. Seek God daily. Reflect on His faithfulness. Sa panahon na kung saan nagda-doubt tayo, hindi natin makita o maramdaman yung sagot ng Panginoon sa mga panalangin natin, just reflect and remember the times when God has been faithful to us. At doon po tayo magpa-strengthen sa mga pangako niya. Huwag po tayong bibitaw. Kasi hindi po tayo binibitawan ng Panginoon. I remember during that time nung high school po kasi ako nung nakakilala. Nung naghiwa-hiwalay na kami na Pastor Elsa, nag-college na ako, nawala din ako sa circle na, kasi sa school nag-Bible study na. Tapos for 2 years, wala lang. Minsan punta lang ako doon sa church ni mama ko. Hindi rin ako nag-church sa ano. Tapos nagkaroon ako ng deep longing, hindi ko maintindihan, na parang feeling ko mababaliw ako. Sa Mandaluyong po kami nakatira. Malapit po kami sa mental. Sa totoo lang po, gabi-gabi po talaga nananalangin ako sa Panginoon that, Lord, please take me back. I-rescue mo po ulit ako. Hindi ko po maintindihan po. Kaya pag tuwing magte-testimony ako, naaalala ko lagi yung sinasabi ni David that he was taken from the mire. Yung bang kinuha ka sa pinaka-ililim-ililiman, from the miry clay. Wala naman po akong ginawang kalokohan na hindi po talaga ako yung bad girl. Hindi po ganon. Pero andun lang po talaga yung longing na mabalik ka sa presensya and sa fellowship ng kapatiran at ng Panginoon. And He did answer my prayer. Isang araw sabi ng kapatid ko, may naghahanap sa'yo. Ang sabi yung daw, na iba na humiwalay na, nandito na sa ganitong lugar. Wala pong Google noon. Kaya hinanap ko lang kung saan yung Metropolitan Theater. Sakay lang ako ng jeep at natagpuan ko. So God is my Google. Siya po yung nagbigay na way. Amen? So, alam niyo po, wag po nating, pagka po talagang meron po tayong loan, yung bang may, kasi sometimes natin ma-explain yung emptiness, that is our spirit na naglulong po talaga sa Panginoon. And that's why ito pong verse na to, di po ba, it really invites us, bawat isa sa atin, to seek and know God and call on His name. Yan, in moments of fear or uncertainty, lahat po yan, tawagin lang po natin ang Panginoon because He promised that He will never, never abandon us. So in conclusion po, building trust in God is a journey of knowing Him more deeply. Let us seek God daily, surrendering to His will, call on His name, and experiencing His faithfulness. Trust is strengthened as we walk with God daily. So pag napapatunayan natin na, nasagot yung panalangin ko, nailigtas ako ng Panginoon. So nabibuild yung trust. Leaning on His promises and relying on His unchanging nature. God promises to be with those who earnestly seek Him. Sa Hebrews po ito, Hebrews 11. As we seek Him wholeheartedly and persistently, we can trust that God will never abandon us. In every circumstance, He is near, ready to strengthen, guide, and provide for us. Amen? Amen. Yun lang po, glory to God. Amen. Sana po, we seek God daily. Hindi po natin pagsisisihan because He is the only one who can transform and give us hope. Amen. Amen. Sige po. Tawag ko lang po yung worship team. Hallelujah.
Amen. Sige, awitin po muli natin yung pong worship song kanina, yung pong lilim. Hallelujah. At tunay lang po na magpasailalim lang po tayo sa shelter, sa refuge, sa lilim ng presensya ng Panginoon. And as we pray, hayaan lang po natin, ang banal na spirito po ay tunay na mangusap po sa atin. Come on, let us worship the Lord. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang. Once again, Panginoon, Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang. Worship Him. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, Jesus, Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyo lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyo lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, Jesus, sa iyo lamang ang papuri at pagsamba. Hallelujah, Oh, hallelujah. People of God. glory, hallelujah. Papuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, Panginoon, ang puso
sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman, mananatili sa'yo, lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilim ng masumpungan ka sa dakong lihim. Amen. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory to your name, O God. Tunay nga pong sasambahin ka lang po namin, O Diyos. Panginoon, sa oras na ito, humihingi lang po ako ng patawad. Humihingi po kami ng patawad, O God. For not really seeking you. For not really knowing you, O God. Bilang mga anak mo, you have given us the privilege. You have given the Holy Spirit, O God, so that we can understand your character, your attributes, O God. Lord, even just a glimpse, Panginoon, dito sa mundo, kung paano ka lang po namin makikilala, O God. Panginoon, salamat po, salamat po. Knowing you will drive out our fear, O God. Knowing you, Panginoon, will strengthen our faith in you and our confidence, Panginoon. Panginoon, salamat pagkat ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Ikaw ang aming Diyos na mabuti. Oh, you are our Almighty God. You are all-knowing God, omnipotent, omnipresent, Panginoon. You are our God who knows the beginning and the end. Lord, patawarin mo nga po kami because sometimes we fail to seek you and we just rely on our own understanding. We rely on our own knowledge, on our own strength, and even we rely on what we have, Panginoon. Pero ang lahat ng ito, Panginoon, ay kaya mo pong kunin. Because all of the things that we have ay galing lang po sa iyo. Lord, I pray, help us, O God. Give us that daily desire to seek you. Give us that daily desire to talk to you. Give us that daily desire to really commune with you, meditate on your word, O God. And as we know you, Panginoon, ilagay mo rin po sa aming puso yung pusong mapagpakumbaba, yung pusong sumunod sa kalooban mo, yung puso na hindi magtatanong bakit, Lord, ganito, bakit ito po yung nararanasan namin. Because, Lord, we will just put our complete trust in you, in your promises, in your word, that you are in control. Alam mo po kung ano ang mabuti. Alam mo po kung ano ang tama. And Lord, let your word guide us every day. I-guide mo po kami sa lahat ng aming gagawin. May we worship you in everything that we do. May we testify
your goodness in our lives. Makita po ito every day sa aming workplace, sa aming kung saan mo po kami dinadala sa araw-araw, Panginoon. Wala pong ma-stumble sa mga nakakakita sa amin, bagkus, Lord, they will see your glory, they will see the difference, they will see a transformed life pagkat ikaw yung nagbago sa amin, ikaw yung nagbigay ng bagong buhay, ikaw yung nagbigay ng pag-asa, oh God. Lord, thank you, Lord. I know that our praises and our words is not enough to give glory to your name and even to give thanks, oh God. But Lord, you can see our hearts, how grateful we are na dinala mo po kami sa ganitong pagkakataon na mas makilala ka po. Binigyan mo po kami ng ganong pribilehyo. And not all people have that kind of privilege, oh God. And we pray for those people, Panginoon, na hindi ka po kanila kakilala, na hindi po nagsusuko ng buhay sa iyo, na hindi nagsusurrender ng kanilang buhay sa iyo, God. Lord, speak to them. Reveal yourself upon them sa aming pamilya, oh God, sa aming mga mahal sa buhay, in our workplace, ang aming pong mga boss, ang aming pong mga employers, oh God. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw lang po ang pwedeng magbago ng puso ng namin, Panginoon. Lord, we entrust to you our lives, Panginoon. Gamitin mo po kami. Lord, may your character reflect in us, Panginoon. Loving, compassionate, forgiving, oh God, understanding, oh God. Let the fruit of the Holy Spirit always magnify in our lives, no matter what is the situation. Kung kami man ay tama or Panginoon, wag po kaming maging mataas. Bagkus, Lord, maging humble po kami. Mapagpasalamat, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Lord, thank you, oh God, for your great revelation. Continue to reveal yourself upon us. Salamat po, Panginoon. Salamat po, and even for all of those who joined us online. Maramdaman lang po nila yung Espiritu mo, God. Speak to them personally. May they have that yung pong deep devotion, yung deep longing to know you, oh God, to really seek your name, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa iyo lang po namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming dakilang Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name, hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Maraming pong salamat. And to all sa mga nakasama din po namin online, thank you po for joining us. See you all again tomorrow po sa ating day 7 ng tarihing 8 p.m. po. God bless us all. Amen.